Ang batang ito sa edad na 14 years old ay may taas na 7'6" at posibleng maging kauna-unahang 8'10" NBA player sa kasaysayan ng liga. Tila nagiging trend na nga ang paglabas ng mga sobrang tatangkad na basketball players mula sa Canada. Una dito ay si Zach Edey na ngayon ay isa sa mga pinakamatangkad na active NBA player sa taas na 7'4". Pero kung ikukumpara mo siya kay Olivia Ryu na isang 7'9" freshman sa college ay manglilit siya. Kapapanalo pa lang ni Ryu ng national championship sa kolehiyo at inaasang magiging tallest player in NBA history. Gayunpaman, maaaring hindi rin magtagal ang record na ito dahil may isa pang Canadian mula sa parehong lugar na sumusunod sa kanyang landas at may tsansang maging unang 8'10" NBA player sa kasaysayan. Siya si Jeremy Guyer. May potential itong maging next generational prospect at sa ganitong edad patuloy pa rin siyang tumatangkad. Kamakailan lang ay nagkaroon siya ng insane growth spurt mula 7'3" na naging 7'6" noong summer. Pero hindi pa tapos ang paglaki niya at pagdating ng panahon na eligible na siya sa 2029 NBA draft ay walang nakakaalam kung gaano pa siya tatangkad. Sa ngayon, number 3 siya sa class of 2028 rankings at siya rin ang pinakakilala at viral na prospect sa draft class niya. Milyon-milyong tao na ang nakapanood sa kanya habang dinodominan niya ang middle school competition. At sa taas niya, minsan hindi na nag-e-effort ang kanyang mga katapat sa tip-off. Gaano ba talaga siya kagaling? Maaabot ba niya ang 8 feet? At may tsansa ba siyang makapasok sa NBA? Pag-usapan natin yan. Para ma-visualize natin kung gaano katangkad si Jeremy Guyer at hanggang saan siya pwedeng umabot, tandaan natin na nasa 8th grade pa lang siya sa junior high school pero mas matangkad na agad siya sa lahat ng mga current NBA players ngayon. Para sa comparison, si Victor Wembanyama noong 14 years old ay 6'10 lang. Kung ipagtatapat sila sa parehong edad, ang difference sa taas nila ay halos kasing laki ng pagitan ni Kevin Durant at Stephen Curry. Maikli lang ang listahan ng mga tao sa kasaysayan na kayang pagmukhaing maliit si Victor at isa na dito si Jeremy Guyer. Kahit na si Olivia Ryu na kinilala ng Guinness World Records bilang world's tallest teenager ay 7'5 lang noong 15 years old. Pero sa mas batang edad, mas matangkad na si Jeremy kay Ryu. Si Jeremy ay 7'5 ngayong 14 years old at mas mabilis ang kanyang paglaki kumpara kay Ryu. Kaya kung magpapatuloy ang ganitong growth ni Jeremy at malalampasan niya ang taas ni Olivia Ryu na 7'9", maabot niya ang taas na 7'10" at 1 inch na lang ito sa pagiging pinakamatangkad na basketball player sa kasaysayan. Ang pinakamatangkad sa ngayon ay si Adevon Adioke na may taas na 7'11" na kasalukuyang naglalaro sa amateur league sa Dubai. Kaya't kung sinasabi ng marami na may potensyal si Jeremy na maging tallest basketball player of all time, kailangan niyang maging unang 8-foot basketball player. Ngunit ang height at genetics ay mga bagay na hindi pwedeng pilitin. Pero ang posibilidad na maging 8-foot tall si Jeremy Guyer ay hindi imposible. Sa kabila ng napakalaking potential height ni Jeremy, maaari rin itong mauwi sa pinaka-worst scenario ng kanyang karir. Dahil kapag lumagpas ka na sa 7'6", kailangan mong maging pambihira para magkaroon ng mahaba at matagumpay na NBA karir. Sa kasaysayan ng NBA, 9 players lang ang naitalan na may taas na 7'5" o mas matangkad pa. Sa siyam na ito, si Yao Ming lang ang naging all-star at masasabing matagumpay sa liga. Kahit sina Manute Bol at George Murison na nagkaroon ng mahabang karir sa taas na 7'7" ay 30 years ago pa at ibang-iba na ang liga ngayon. Ang pinakahuling giant na naglaro sa NBA ay si Taco Paul na 7'6" na kahit magaling siya sa college, naglaro lang siya ng 37 games sa NBA at ngayon ay naglalaro na lang overseas. Kaya't ang katotohanan kay Jeremy Guyer, sa bawat inch na ilalakipan niya sa ngayon, mas lumiliit ang tsansa niyang makapasok sa NBA. Pero ang patuloy na pagtangkad niya ay isang waiting game. Kailangan lang nating hintayin ang paglaki at development niya. Kaya ngayon, pag-usapan na natin ang mas mahalaga, ang kanyang basketball skills. Si Jeremy Guyer ay pinanganak noong November 5, 2010.
Siya hindi tipikal na basketball giant. Maraming tall prospect ang nakikita lang sa streets at nade-discover ng traveling scouts para matutong mag-basketball. Pero hindi ganyan si Jeremy dahil naglaro na siya ng basketball simula 6 years old pa lang. Ang mga katulad ni na Robert Bobrovsky at Taco Fall ay naglaro lang dahil sa opportunities at potensyal. Sinasabi sa kanila na pwede silang mag-NBA pero ang katotohanan hindi basketball ang passion nila. Hindi ganito ang kaso kay Victor Wembanyama at hindi rin para kay Jeremy. Mahilig na siya sa basketball bago pa man siya maging isa sa pinakamatangkad na bata sa buong mundo. Iniidolo niya si Giannis at Jokic at pangarap niyang makapasok sa NBA. Noon, nag-aalala ang kanyang mga magulang na baka ang labis na pagtangkad niya ay sanhi ng gigantism o iba pang medical condition, pero sinigurado naman ng mga doktor na walang dapat ikabahala. Noong si Jeremy ay 10 years old, may taas na itong 6'5" at alam na ng kanyang coach na special siya. At alam ni Jeremy na hindi natuturo ang height, pero kailangan mo ng higit sa height para maging successful sa basketball. Kaya't bata pa lang, taon-taon itong nagsusumikap para ma-maximize ang potensyal niya. At kaya itong patunayan ng kanyang long-time head coach at makikita rin ito sa resulta ng laro niya. Matagal nang pinagsusumikapan ni Jeremy para palakasin ang laro niya pero nagbago ang lahat noong sumali siya sa MHS TV Camp. Dito dinumina niya ang kompetisyon na halos bawat hawak ng bola ay dinadakdak niya ito na parang isang grown man sa gitna ng mga bata. Si Tyson Butcher na isa sa top player ng camp ay 5 foot lang. At ano bang magagawa niya sa court laban sa higanting si Jeremy? Kahit si William Beckett na isa sa mga pinakamatangkad na 7th grader sa buong mundo sa taas na 6'5" ay pinagmukhang maliit ni Jeremy. Pero ang pinakamalaking test ni Goyer sa MHS TV tournament ay si Jalen Ekanem, ang number 1 ranked player sa buong Canada. Sa kanilang classic duel sa gitna ng mga D1 scouts na nanonood, malinaw kung sino ang pinakamagaling sa loob ng court. Karamihan ng clips ay tungkol sa ginagawang dunk ni Jeremy sa kapwa player na may unfair size disadvantage. Nagpakita rin ito ng iba pang skills. May early signs siya ng shooting potential. Natural ang form at mechanics niya. Makikita rin natin itong magdala ng bola, tumatakbo coast to coast at nagpipinish. Pati na ang pag-step out sa perimeter at makagawa ng shots. Marami na siyang basics down at magandang mga senyales ito. Nakakagulat rin ang pagiging agile at well-coordinated niya sa court para sa edad at laki niya. Kahit may mga clip na parang mabagal siya, tandaan natin na ang pinapanood mo ay 14 years old na bata. Hindi pa peak ang physical o athletic performance niya. Patuloy pa siyang lumalaki pero exceptional ang body control. Hindi tulad ng ibang giants na mahaba, manipis at stiff. Pero sa tournament, masasabing unfair ito. Dahil sa advantage niya, hindi mo talaga ma-evaluate kung gaano siya kagaling. Na-realize naman ng mga tao sa paligid niya na ang paglalaro ni Goyer sa kanyang age group ay waste of time. Kaya't ginawa nila ng paraan para makalaro ito sa mas matatanda at mas matinding competition. Ang unang big test niya ay sa 2025 Under-16s FIBA AmeriCup. Sa edad na 14, isa siya sa mga pinaka-youngest players sa tournament pero nakuha niya ang spot sa starting lineup ng Team Canada. Umabot ang Canada sa finals bago natalo sa Team USA. Kahit na scoreless siya at naglaro lang ng 5 minuto sa championship game, ito ang pinakamahirap na kompetisyon na hinarap niya. Sa ibang laro, solid ang performance niya. Laban sa Puerto Rico, meron itong 6 points at 6 rebounds na may 60% shooting sa loob ng 10 minutes. Dagdag pa ang 5 points at 5 rebounds sa 13 minutes laban sa Brazil at 4 points, 5 rebounds, 1 assist at 1 block laban sa Mexico. Sa buong tournament, nag-average si Jeremy ng 2.5 points, 4.3 rebounds, 0.2 assists, 0.2 blocks, at 0.2 steals sa 10.6 minutes per game, shooting 46% from the field. Kahit mukhang hindi nakakamangha ang mga numero na ito, hindi nito masasabi ang buong storya. Kung ikukumpara, mas maganda ang naging numbers ni Olivier Rioux sa parehong tournament pero mas matanda siya at may experience na siya sa prep school basketball.
Si Jeremy, diretsong sumabak sa mas mahirap na laban. Kumbaga, wala siyang warm-up. Hindi man siya agad nag-excel, hindi rin siya nalunod. Nakasabay pa rin siya sa level ng kompetisyon. Expected na ililipat si Jeremy Guyer sa Amerika para doon mag-aral ng prep school at ang maaaring destinasyon niya ay ang IMG Academy. Kilala ang IMG sa pagde-develop ng mga giants tulad ni Satnam Singh, Zach Edey at Olivier Yu. May elite facilities sila, proper nutrition, coaching, strength training at mataas ang level ng kompetisyon. Pero hindi lang prep school ang option. Posible rin ang overseas development. Kaya't maraming options si Jeremy, pero personally, ang pinakamagandang path talaga ay papunta sa Amerika at mag-develop sa loob ng 4 na taon habang tuloy-tuloy ang paglalaro para sa Team Canada at saka magdesisyon kung tutuloy sa college o magpo-pro. Sa ngayon, masyado pang maaga para sabihing pwede siyang maging next generational prospect at future number 1 pick sa 2029 NBA draft o magiging isa ba siyang viral giants ng ilang taon sabay mawawala na lang sa eksena. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo makakapasok kaya si Jeremy Guyer sa NBA at siya ba ang magiging kauna-unahang 8-footer na player at magiging pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng liga? Komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.